Pa yung isa, yung Ilocos bibingka. Puro po malalaki ang ano natin, ang mga sizes natin. Ayan. At guys, napakasarap naman nito. O, tingnan nyo naman yung texture niya. Ayan. Diba? Sarap. Hindi ko mahawakan ng maayos kasi ang init. Bagong hango kasi nga inaantay ko. Pagbangon ko kanina, ay sabi ko yung bibingka ko gagawin ko na. Sakto pang almusal. So, ayan yung ating bibingka ngayon. Napakasarap. Sa mga natatakam, ayan, order po kayo. At soon magpo-post po ako dyan sa ating page. Magandang umaga. Yan, ito, malamig na naman ang panahon natin. Iwan pa. Tapos na magandang Pilipinas. Paano ito? Nagagawa tayo ng bibingkang galapong. Yan, nakapili tayo dito ng dahon ng saging. Pero hindi gaano maganda. Magulang. Hindi tulad dyan sa Pilipinas na magandang ginagawang ganyan na pansalam. Yung katamtaman ng gulang, medyo mura pa ng konti. Ito tayo niyahandaan natin ang ating mga ricado ng bibingkang galabong. Ito, eso, itlog. Yan, nagiling na yung ating bigas na malagkit. Yan. Yan, maraming umorder dito ng mga ganyan, mga kakanin. May hiling sa mga kakanin dito, mga papa natin Pilipino. Nung isang araw gumawa siya ng suman, ay napakasarap. Nakabili kami ng suman dyan sa isang tindahan dyan, hindi naman masarap pero dinadala lang din sa kanila yun. May nag-itinda mga Pilipino, pinapatinda lang din. Hindi masarap Maraming kakanin dito, mga puto, kutsinta, mga biko, lahat. Ay naman, masarap ang biko ng aking asawa, grabe. Masarap, maraming umorder sa kanila. Kahit sa mga tindahang mga Pilipino rito, maraming mga tindang ganyan. Lahat na yun nandito, mayroon nagtataho, lahat na. Kaso hindi rin. Hindi masarap yung taho. Iba yung mga, siyempre, hindi mo naman may aalis na matutulad sa atin sa Pilipinas na ang taho'y talagang masarap. Yan. Ano pa ba mga tinda-tinda rito? Marami. Yan, tulad nung nakaraang mga event dito sa Montreal nitong summer. Yan, mga sari-sari mga paninda ng mga papa natin Pilipino. Yan, may parol dito. Yan, gumagawa sila ng parola. Pero hinahango lang yung sa Pilipinas. Tinitinda rito. Mamahal. Mga barong Tagalog. Pero mamahal. Grabe. Sus, Mariuso po. Binuno po. Grabe. Magkano lang sa atin siguro yung ganon. Mga 300. Yung simpleng paron dito Magkano nga ba yun? 200 plus to 300. No, 200 pesos halimbawa. Abay, pag dito na, $200. Mahigit. Depende pa sa paron. Pero depende. Magaganda naman. Para yung galing ng Pampanga, yung maraming design, maraming ilaw. Kaya nakakatuwa. Ayan. Umpisahan natin. Mga pare ko, yung chat, inihahalo na yung ating bigas, itlog, tsaka yung kanyang keso. Ayan. Gata. Ayan. Nahalo na niya. Yung mga nakakatikim ng ginagawa ni Mrs. na mga kakanin, ay nagugustuhan nila. Yung mga biko, ang sarap ng biko Yan, lagi nila paggawa. Saka yung isa, yung bibingkang Ilocos. Sarap din. Yan. Lalo pagka yung
Biyernes, yan, may na-order na, yan, gagamitin sa Sabado, Linggo, yan, may mga okasyon, may mga family gathering sila. Meron isa kaming kakilala ang daming umorder Kamu pag Pasko. Yan, pagka Wala yung nang Pasko, bagong taon, ay, nako, kabi-kabi lang ang mabibili mo rin Meron din isang mag-asawa yung Pilipino gumagawa lang na yun. Hindi na nagtatrabaho yung babae sa iba, gumagawa na lang siya, yung asawa lang ang lalaki nagtatrabaho sa labas. Puro kakan yung ginagawa niya sa bahay. Luluto rin siya yung mga ulam, gano'n. Mga sinaing na tulingan, yun na lang ano niya. Marami na siya kakilala matagal na kasi. Kaya marami siyang customer, kaya araw-araw siya gumagawa. Yan. Kasi dito magtsatsaga ka para mayhan ng customer dito ngayon, yung iba, na matulad nung isang kakilala ko nga, ilang taon na sila nagtinda sa garahe muna. Tapos, nagkaroon ng kapital, nagtayo na ng sariling tindahan. Kaya marami dito, ganun ang style ng Pilipino rito. Hindi yung basta kagad maggagawa, pupesto. Wala kang kakilala, alam mo naman dito. Kaya hindi ka kilala pa, walang bibili sa paninda mo. Kaya kailangan pupundasyon ka muna ng ilang taon. Saka sa ngayon, napakamahal ng paupahan dito sa mga ganyan. Nakpo. Marami din nagsasara. Tulad ng isang Pinoy, tayo sa ng restaurant doon sa Queen Mary ba yun? Sarado na. Restaurant. Tsaka depende kung anong market mo. May nagtayo dun sa English community. Medyo alangan yung pwesto niya Tapos wala pang parking. Highway na kasi yung tabi. Wala. Hira siyang pwesto. Maganda dito sa Victoria. Dito tabi-tabi rito. Mga paninda ng mga Pilipino. At saka dito punduhan ng mga Pilipino dito sa Victoria. Victoria, Barnhorn. Yan, malapit sa metro station yung kanilang mga pwesto. Kaya pagka yung ganyang Biyernes, Sabado, Linggo, yan sila nagtitipon-tipon. Saka malapit sa park. Yan. Yan, tulad nitong summer. Yung halo-halo. Yan. Isa pa yan, halo-halo na yan. Napaka hirap makakuha ng masarap na halo-halo dito. Kasi nga yung mga pang sahog nila hindi tulad nung bigyan daming beans na brown. Yeah. Nako, ang halo-halong the best is sa Batangas, sa Cuenca. Nandiyan ang halo-halong pinakamasarap. Nako po. Talagang nagustuhan ng asawa ko yun Lagi dinadayo doon sa palengke. Sa palengke lang yun nakapwesto. Kasi ang panghalo sa Cuenca talaga naman tulad nung saging. Yan, ito na. Sinasali na natin sa llanero natin. Saging, talagang hinog sa uno. Pangit Yan, ata to. yun lang ka. Laki nung lalagyanan. Amo, i-test ko Yan, ito. Try niya siya dito sa size na to. Kaso pangit. Medyo napalaki yung binili naming January. Mahirap kasi maghanap ng January dito, tsambahan Hindi tulad na sa atin, sa Pilipinas, punta ka lang sa Divisoria, nandun na lahat ng size. Dito ang hirap maghanap, tsambahan lang. May pinupuntahan kaming tindahan dyan, yung winners na tinatawag dito, may mga tinda siya mga gamit. Pag nakikita namin, ito, pwede itong size na to. Bumibili kami. Parang alangan. Yan. Yan, tama lang yung size mga tama, mababa o sobrang baba. Oh. Ililipat mo. Hindi gusto ko sanang i-try ito, itong malaki. Try mo muna, okay na yan. Itsura, kalabasan. Ayan, yan ang masama sa mga dahon na to. Napahuho na. Maraming kes. Ayan, at inilipat ng llanera. Masyadong malaki haring isa na medyo napakanipis naman. Kaya baka naman pangit pagka naluto. Walan siya. Napalaki kasi ito. Anong size ba ito? 14 by 12.
12 by 3. Oo. Gusto ko sanang itry. 12 by 3. Pero dapat pala, Ayan. triple yung recipe. Yan, nalalagyan na ng keso. Madaming keso. Yan. Keso overload para, sarap. Sarap to sa bibingkang galapong, madaming keso. Yan. Yan. Yan, ready na for Mga baking. pagkaing Pinoy. Yan, mga title lagi dito. Yan. Pinoy food. Yan. Ay, hindi pa pala pwede. Filipino food. Napakasarap talaga ng pagkain sa atin. Wala nang tatalo pa sa ibang mga pagkain dito. Walang panama. Talagang iba. Lalo't nakarating ka na rito sa abroad. Tulad ko, talagang Lagyan na palang natin lahat ng cheese. saka mo malalaman talaga ang tunay ng sarap ng pagkain ng Pinoy. Hahanap-hanapin mo talaga. Dito pare-pareho. Pagkain sa labas. Laging may french fries. Naku, hindi pagkain sa atin ang Kaya french ngayon, fries. sa mga dito sa Merienda. mga restaurant, pag gagala kami dyan sa downtown, hindi kami kumakain sa labas. Bihira. Ang hirap pumili. Nung isang araw, gutom na kami. Nako, 3 beses namin nalibot yung food court. Wala kaming, ano ba nakain natin? Ano pa kinain na? Pad thai. Ay, pad thai, Hindi yun pa authentic. Sa isang order naman, napakarami. Hindi mo naman maubos. Sabi ko, isang order na hati na lang tayo. Nako, talagang malamnan lang ang tiyan. Hindi katulad dyan sa Pilipinas. Ay, grabe. Malilito ka naman, kaiikot. Hindi mo malaman kung alin. No. Dito pare-pareho. Burger. na di Dito masarap. laging burger, french fries. Sus, Mariosip mo. Yung mga sandwiches nila, yung matitigas sa tinapay. Ayun, anong tawag na? Bagets. Hindi ka lang sanay. Hindi ko gusto yun. Ang tigas naman eh. Pamalo na eh. Tapos yung mga Sarap kaya yun. Ikaw lang mga tinapay na matigas na pag tiningnan mo, butas-butas naman yung loob. Tabang naman. Masarap naman pag yung ininit. Hindi katulad sa atin kahit walang palaman. Yung pandesal, yung pandilito ng Pilipinas, napakasarap kahit sasawsaw mo lang sa kape. Yung slice bread natin, dito, slice bread walang lasa. Ang isa pa rito, napapuna ko yung harina. Yun ang hindi masarap. Sa dami ng klase ng harina dito, wala pa akong makasundo. Hirap. Hindi katulad sa Pilipinas, yung Wellington, yan ang the best na harina sa Pilipinas. Napakasarap sa tinapay niyan, yung Wellington. US naman yun, pero malapit dito sa US. Pero wala rito Wellington. Wala. Hirap. Pag gumagawa nga ako ng tinapay dito hindi ko makuha yung lasa ng pandesal dyan. Kasi nga yung harina. Iba-iba pa rito. Yung all-purpose nila, ibang klase rin. Kaya yun, ang ginagamit ng iba rito, puro all-purpose. Dapat bread flour talaga ang ginagamit. Yan, pinapainit na yung oven. 350? Yan, may 350 na. Ito, yung dahon na nabibili rito, isang plastic na ganyan. Ayan o. Dahon ng saging. Napakagulang Napupunit na. Hindi siya maganda. Samantala sa Pilipinas, pipitas ka talaga. Lalo pag nasa probinsya. Pero marami na rin dyan sa atin sa palengke. Nung nagtitinda ako dyan ng manok sa may kawayan, kailangan ng dahon sa palengke lang bumibili. Ayun nga lang, pagkaya ng tagbagyo, pahirapan, mahal, tapos sira-sira pa. Yan, at ating sinalang na sa oven. Yan.
maya-maya, hintayin natin maluto. Yan, ang ano niya, 375. Yan. Ayan na, mga pargo, at naluto na ang ating bibingkang galapong. At pinapahira ng butter sa ibabaw para kumintab at pampasarap din yan. Yan. Tapos lalagyan maya ng cheese sa ibabaw. Yan. Ang bango ah. Wow. Yan ang kakanin ng mga Pinoy dito sa Canada. Yan. Ating maya-maya palalimigin natin yung titikman. Ating titimusan. Sabi sa Batangas. Ay nako. Malinamnam ito ah. Takam-takam na naman to. Noong isang araw, puro suman yung aking inaalmusal eh. Suman at kape. Ang sarap. Ayan na. Atin ang Isang cheese. yan. Say cheese. Yan. Yan ang sinasabi na say cheese. Cheese. Wow. Yan na. At ating pupunin na. Tis maya ating makakain na to. Wow. Marami na siyang cheese yan. Ang bibintang hindi tinikid. Yan. Kaya kami, hindi na kami bumibili ng mga kakanin dito. Kasi na marunong naman si Mrs. gumawa. Masarap pa. Ayan. Yung paborito ko sa Ilocos, yung bibingkang ng anong pangalan ba nun? Napakasarap, grabe. Lagi ko nalilimutan yung pangalan. Pag nabiyahe kami papunta ron, talagang hihinto ang bus doon. Ay, bibili na kami ng bibingka. Napakalinamnam ng bibingka doon. Yun, ano nga pala yun? Marcia's Bibingka. Sa Yan ang gilid isang ng bukid. sikat na tindahan ng bibingka sa Ilocos, at dati lang daw na titinda ng umpisa yun sa bukid pa. Talagang tumatawid pa ng pilapil yung mga customer noon. Ngayon, nung sumikat na, bumili na sa highway ng lupa at napakaganda na ng pwesto ng Marcia's Bibingka ng Ilocos. Napakasarap naman talaga. Hindi siya sumikat. Talagang kilala na sila lang gumagawa yun. And then, nung lumago na yung kanyang negosyo, nakabili sila ata ng lupa dun sa kabilang, Yung istorya ng Marcia's Bibingka. At ang isa pang paborito ko sa Ilocos, alam nyo kung ano? Ay ang yung pizza na pinakbet. Pinakbet pizza. Ay, napakasarap, grabe. Walang iya. Doon lang ako nakatikim ng pinakbet pizza. Talagang naman, sa tabi ng sa tapat ng simbahan ng Paway yun. Doon, hindi mabibili. Ay, napakasarap. Doon lang meron. Talagang sa Luzon, walang gumagawa ng pinakbet pizza na yan. Ay, napakasarap. Puro gulay. Sarap pa. Yan, ating tinatabasan na. Ang mga dahon. Talsikan na Para na ating papalamigin ng maya at mahiwa na ito. Wow!